Sa episode na ito, tutungo tayo sa malamig at makapigil hiningang lungsod ng Tagaytay City. Isang lugar na kilala sa napakagandang tanawin, sariwang hangin at nakaka-relax na klima. Pero hindi ito magiging ordinaryong lakbay. Dahil ngayong gabi, haharap tayo sa isang matinding hamon. Susubukan nating mag-survive ng isang buong gabi sa camping gamit lamang ang ating hammock. Walang kumot, walang lutuan na magbibigay ng dagdag na ginhawa. Kakayanin kaya natin ang malamig na simoy ng hangin at ang mga pagsubok na dala ng gabing ito? Para malaman ang buong kwento, samahan niyo ako sa isa na namang kapanapanabik na motocamping adventure. Tara! Sumama na kayo at simulan na natin ang adventure. Let's go! Welcome back sa panibago nating episode at sa pagpapatuloy ng ating motocamping adventure. Alas 11 ng umaga nang sinimulan natin ang ating biyahe mula sa Metro Manila. Sa pagkakataong ito, walang eksaktong lokasyon, walang nakatagtang destinasyon at walang detalyadong plano. Isa lang ang sigurado, tutungo tayo sa timog, patungo sa malamig at mahamog na lungsod ng Tagaytay. Habang binabaybay natin ang kalsada, bawat liko at bawat kilometro ay nagdadala ng panibagong posibilidad. Isang paglalakbay na hinahayaan nating dalhin tayo ng pagkakataon. Pagdating sa Tagaytay City, napagdesisyonan nating dito na lamang maghanap ng lugar na maaari nating pagpalipasan ng gabi. Lalo tayong na-excite dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magka-camp tayo sa lugar na ito. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin, kung magiging komportable ba ang gabi o kung anong mga hamon ang ating haharapin. Ngunit iyon ang kagandahan ng adventure, ang pagharap sa hindi inaasahan at ang paglikha ng mga laalang hindi kayang planuhin. Alright, abanti tayo. So ang sitwasyon ng panahon natin ngayon ay cloudy. So sana hindi tayo ulanin mamaya dahil wala tayong dalang tarp. So ang dala lang talaga natin ngayon ay hammock. At challenge natin to sa sarili natin. Kung paano tayo makasurvive ng isang gabi na nakahammock lang. At saka wala tayong dalang lutuan, wala tayong dalang butane, wala tayong dalang kalan or kaldero, ganon. So ang gagawin natin maghahanap na tayo ng mabibilhan ng pagkain. Siguro lutong pagkain na lang at saka lutong kanin, no? Para mamayang gabi. At siguro bukas baka meron namang mahanap tayo na pwedeng bilhan. So ang biyahe natin ngayon ay wala sa plano. Basta pag alis ko ng bahay, ang ruta natin ay papuntang Tagaytay or Batangas. At doon na tayo maghanap ng spot na pwede nating pagkabitan ng ating hammock, no? So maghanap tayo ngayon ng campsite na pwedeng maghammock. Yun lang ang ating goal ngayon. So ito ay naambon. Naambon na naman. So magbabase lang tayo sa ating mapa. So andito na pala tayo ngayon sa may Tagaytay. Paakyat na tayo ng Tagaytay. Alright, so nisamahan ninyo ako guys sa gagawin nating motocamping adventure. At sana ay mag-survive tayo ng isang gabi, ano? Alright, let's go. So andito na tayo sa rotonda ng Tagaytay. At
Dumilim na yung paligid at pumapatak na rin yung ulan. So dito, try natin dito sa kaliwa. Go tayo sa kaliwa. Pagkaratingan natin sa Tagaytay City, agad tayong naghanap ng campsite gamit ang mapa. Dahil wala naman tayong eksaktong destinasyon, naghanap tayo ng lugar na tahimik at malapit sa kalikasan. Makalipas ang ilang minuto ng paghanap, may nakita tayong isang posibleng camping spot na nasa 20 minuto lamang ang layo mula sa Tagaytay. Kaya naman, agad tayong bumiyahe patungo rito, dalang excitement at pag-asang makakahanap ng perpektong lugar. Tiningnan ko yung mapa guys, meron akong nahanap sa bandang unahan. Ang pangalan niya ay Mamay's Entong ba yan? Basta ganon. So try natin puntahan kung pwede bang mag-overnight doon. Tingnan nyo naman guys yung dinadaanan natin. Yun oh. Wow. Nagfa-fog na dito guys. Sana hindi naman lumakas yung ulan. Wow, wala na tayong makita oh. Nabalot na ng fog. Wala nang makita sa ibaba. Yung sa kanan natin guys ay bangin na yan. Napakalalim yan. Ang ibaba niyan ay yun yung Talisay. At tanaw din dito. Kapag clear yung ano yung fog, kapag wala yung fog na yan, tanaw na tanaw mo dyan yung Taal Volcano. So ngayon, yan, di natin makita dahil wala, puno ng fog. Habang binabagtas natin ang malamig at foggy ng mga kalsadahan ng Tagaytay, may nadaanan tayong nagtitinda ng barbecue. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip pa at bumili na rin ng panghapunan. Pagkatapos bumili ng barbecue, dumiretso na ulit tayo sa biyahe para maghanap ng mabibilhan ng lutong kanin. So guys, katatapos lang natin bumili ng barbecue para mamayang gabi ulam natin. At bibili na lang tayo ng lutong kanin, ano. So baka meron dito sa unahan. Alright. Lamig, grabe lamig dito guys. Medyo kinapalan na natin ang mukha at nagtanong sa ilang kainan kung pwede bang kanin lang ang bilhin natin. So try natin dito kung titinda sila ng kanin. Try natin. Sa wakas, may isang restaurant na pumayag kaya solve na ang ating hapunan. So guys, nakabili na tayo ng kanin. Meron na rin tayong ulam. So ang poproblemahin na lang natin ngayon ay yung matutulugan. So buti nga ay pumayag yung restaurant na kanin lang yung bibilhin natin. Alright, so diretso tayo. Ito pala yung People's Park in the Sky yata yan. Ganda ng view dito guys. Bangin yun sa kaliwa. Ang init ng kanin kasi nilagay ko sa bulsa. So dito ay kakaliwa tayo. Tama ba to? Hindi ko kasi nakita yung ano yung mapa So basta pagkadating daw dito kakaliwa. Ganda. Palusong guys. Dito marami palang pwedeng kainan Ayan oh. Wow, ganda. Ganda dito guys. Tingnan natin sa ibaba. Palipad tayo ng drone. Ganda ng overlooking dito sa kaliwa. Tarik ng lusong. Dandahan lang tayo. At medyo madulas yung ating gulong. So siguro medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan maambon na naman guys. Dito pala ay marami pa rin kainan along the way lang. Ganda.
Dap East, Tagaytay City. So saan kaya tayo? Check natin yung mapa. So dito pala ay kakaliwa tayo. Dito sa may Dap East. Ganda ng overlooking talaga dito. Lumalakas na yung ulan. Ganda guys. Yeah. Ano pala dito? Zigzag. Ayan ito, lumiit na yung kalsada. So diretso lang. Yung mga lokal dito sanay na sanay Sana payagan tayong hamok lang. Yun na lang ang problema natin, yung matutuluyan ngayong gabi. Wow, tingnan nyo naman yung view sa kanan. Napakasulit guys. So dito ay paliit na naman yung daan mali yung nadaanan natin. Ito daw ay kakanan. May resort pa dito sa bundok. May nakalagay ito daw, resort. Di ko kasi marinig yung tunog ng mapa ko kasi nasa bulsa. Gawa ng wala tayong cellphone holder guys. Hindi pa tayo nakakabili. Wala tayong pambili. Dahan-dahan lang tayo. Ganda naman ng view dito talaga Sa kaliwa iba din yung vibes. City vibes naman yung sa kaliwa. Tanaw dito yung buong Laguna ata yan. Laguna, Batangas. Ito ano to? Campsite din. Parang dito na tayo. Parang walang campers ngayon ito nga yun. Ito yun. So dito na tayo guys. Ang ganda. Tambayan ni Conce. Ito. Okay. So andito na tayo guys. Mamay Jose pala. Mamay Intong ako ng Mamay Intong. Tay, magandang hapon po. Mag-camping po sana. Pagkarating natin sa campsite, agad nating kinausap ang may-ari at nagpaalam kung maaari tayong mag-overnight. Mabuti na lang at pinayagan naman tayo. Ngunit may isang problema. Walang maayos na mapagsasabitan ng ating hamok. Kaya naman, nagpasya tayo magtanong sa katabing campsite kung mayroon silang mas angkop na pwesto para sa ating setup. So guys, galing tayo ng Mamay Jose campsite at negative tayo, walang pwedeng sabitan ng hamok. Para sa tent lang talaga. Pero try natin dito sa may kabila. Dito sa may tabi mismo ng ng Mamay Jose. Merong isang campsite din yung tambayan ni Conce. So try natin dito magtanong kung payagan tayo. Kasi meron silang mga kubo dito na pwedeng pagsabitan ng hamok. Diba? Ganda. Ganda pala dito. Tamang desisyon nga ang paglipat natin ng campsite. Bukod sa may perpektong mapagsasabitan ng ating hamok, pinayagan din tayo ng may-ari na magpalipas ng gabi rito sa halagang 50 piso lamang.
Isang simpleng bayad kapalit ng tahimik na gabi at magandang tanawin. Dahil papalubog na rin ang araw nang tayo dumating, hindi na tayo nag-aksaya ng oras at agad nating sinimulan ang pagsisit up ng ating munting tahanan sa gitna ng kalikasan para sa gabing ito. Matapos mayanda ang ating matutuluyan, dahan-dahan ng nilamon ng dilim ang paligid. Kasabay nito ay ang pagdating ng gutom mula sa maghapong paglalakbay. Kaya naman sa ilalim ng malamig na hangin at tahimik na gabi, oras na para sa ating simple ngunit masarap na hapunan. So guys, ang oras natin ngayon ay 7:55 na ng gabi at kakain na tayo ng ating dinner. So yung ulam natin ay barbecue. So kain tayo. So guys, ang oras natin ngayon ay alas 10 na ng gabi. At ito na yung oras para tayo ay magpahinga. So, good night sa inyong lahat at kita-kita na lang tayo bukas. So guys, ang oras natin ngayon ay alas 5 na ng umaga. At nagigising lang natin. So bangon na tayo. Lamig ng umaga natin ngayon. Bilhin muna tayo ng kape dito kay tatay. Tay, pa biling kape nga tay. Kape. Anong meron po? So good morning ulit guys. At ang oras natin ngayon ay 5:30 na ng umaga. So magkakape lang tayo. At ako ay bibihira lang naman din magkape. Pero dito sa Tagaytay ay hindi po pwedeng hindi tayo magkape. Gawa ng iba talagang lamig dito. So yun, kape muna tayo.
So guys, katatapos lang natin magkape. So, iikot ko kayo dito ng mabilisan sa campsite na to. So dito marami silang mga mga kubo-kubo. Ayan. Yan, pwede rin kayong mag-rent dyan. Tapos, meron din doon sa kabila. And then doon. Tapos ito yung view nyo. Di ba ganda? Overlooking yan guys hanggang doon sa kabila. Tapos dito ay merong tree house. Ayun yung tree house nila. Ayan. Ito yung tree house nila guys. So akit tayo. So ayan, dito yung tsura ng tree house. Silipin lang natin. Ganda ng view dito guys. Ang ganda. Tanaw mo talaga yung ibaba. So dito guys, kung gusto nyo mag-bonfire, meron din silang bonfire area dito. At pupuntahan naman natin ngayon yung CR nila. So ito naman yung kanilang CR. At magbabayad lang kayo ng 20 pesos hanggang kinabukasan na yon. Yung campsite na to pala ay tabing kalsada lang, pero secured naman. So pagdating ng gabi, expect nyo na lang na talagang medyo may kaingayan gawa ng yun nga ay tabing kalsada itong campsite na to. So sa mga gustong pumunta at mag-camping dito ay pupwede po. So katulad nung ginawa natin naghamok lang tayo. Nagbayad lang tayo ng entrance fee na 50 pesos. Kasama na yung kubo na pwede nyo pagsabitan ng hamok at may kasama na ring lamisa at upuan. So secured siya kapag umulan, hindi kayo mababasa. So sa mga gustong mag-tent pitching naman magbabayad lang kayo ng 200 pesos for overnight stay. So, mura pa rin siya, di ba? So, dito kapag gusto nyong bumili ng mga kailangan nyo, meron din naman silang tindahan dito na pwede nyong pagbilhan ng mga kape, ganon, tinapay. Hindi lang yan, mayroon din silang power supply dito kung saan maaari kayong mag-charge ng inyong mga gadgets. At kung gusto ninyong mag-refresh pagkatapos ng mahabang biyahe o hiking, mayroon din silang sariwa at malamig na buko na siguradong magpapawi ng inyong uhaw at pagod habang tinatamasa ang napakagandang tanawin ng paligid. So dito guys ay pwede rin kayong bumili ng kanilang buko na 35 pesos. Napakamura at fresh na fresh pa. Disguise, holding tight to the dream. Keep the light, let it gleam. We ignite, fill the place in the night. No more haze. Shine so pure. Truth within, heart's allure, let it spin. We ignite, feel the blaze in the night. No more haze. We ignite, feel the blaze in the night. No more haze. Step by step, make it real. Don't forget what you feel.
So guys, ang oras natin ngayon ay alas 10 na ng umaga. At siguro ay magpapack up na tayo. At maya maya ay uuwi na tayo. Para di tayo abutan ng matinding init sa daan, ano? So guys, yung dala-dala nating gamit ay ito lang. Yung drone natin, sling bag, tsaka yung maliit nating backpack. So, napaka light packing natin ngayon. Pagkatapos magligpit ng ating mga gamit, oras na para magpaalam sa lugar na ito at tuluyan ng tumulak pa uwi. So guys, ang oras natin ngayon ay 10:25 na ng umaga. At uuwi na tayo. So dito tayo dadaan sa may kabila, sa may Kalamba. So diretsuhin natin to. Ingat bro! So first time nating dumaan ngayon dito. Wala tayong idea kung gaano katarik yung lusong. Yung lusong nga. Dahan-dahan lang tayo. Di ko rin alam kung anong sitwasyon ng daan ngayon dito. Tarik nga talaga pala. Wow. Puro ang ganda ng view ah. Ayan oh. Pababa. Landslide. So ngayon ay medyo uminit. Katatapos lang din ng ulan. Umulan kanina. Ayun, medyo banayad na dito. Wow, ganda. Ito pala yung mas malalang pababa. Tarik ko. Sakto lang pala talaga yung yung naging desisyon ko kahapon kasi dapat dito ako aakyat sa na to, patarik na to. So sakto lang yung naging desisyon ko na magtagaytay na dahil yun nga apakatarik oh. Handahan lang tayo, hindi natin kabisado itong daan na to. Mas lalo pa kaya kung paahon purong ganda ng view dito. Wow. Ito pala yung nakikita ko sa drone nung nagpalipad tayo itong daan na to. Merong marker dito, Barangay Mabato, Calamba City. Sakop na pala talaga to ng Calamba. Ganon. So parang boundary siya ng Tagaytay and Calamba. Rough road pala ito. May rough road tayo guys na dadaanan. Adventure. Gaano kaya kahaba ito? Malalaman natin. Ay, malalang rough road pala ito. Ito lang. Kasi meron ng tulay. May tulay siya. Ayan o. Parang bagong gawa. Yung tulay lang pala ang simentado. Pagkalagpas mo ng tulay, rough road ulit.
Tanong-tanong nga tayo kung mayroong pwedeng liguan dito, ano? Ayun, tanong-tanong tayo. Parang may ilog eh. Lalim. Lalim, guys. Tingnan natin, silipin natin yung ibaba. Wow, oh, may ilog nga. So try natin kaya ibaba, no? O iano natin yung motor doon, park natin. Iwan natin yung motor dito. May mapaparadahan naman. Ayun, may nakapark ding motor. Sa ating paglalakbay pa uwi, isang ilog ang biglang umagaw ng ating pansin. Kaya naman, hindi na natin pinalampas ang pagkakataong huminto at masaksihan ang kagandahan nito ng mas malapitan. Dito ay meron tayong nadaan ng tulay at minasilip tayo sa ibaba na ilog. So pupuntahan natin ngayon at titingnan kung pwede ba tayong maligo. So ngayon ay naglalakad tayo pababa. So ito yung tulay, guys. Yan. Tapos doon tayo pupunta sa baba. So yung dinadaanan natin, ayan, dito banda malilim. So yung motor natin, guys, ay iniwan natin dun sa may itaas. Nilak naman natin. So secured naman siguro yan. So ito, malapit na tayo sa mismong ilog. Bababa tayo. Uy, dulas. So dito mayroong ano, ayan, tubig na tumutulo. Bukal. Pwede sigurong inumin yan. So ngayon ay pawis na pawis tayo. Ayan yung tulay, oh. So andito tayo sa may ilalim ng tulay. Yan. Doon yung motor natin nakapark. Taas, ano? Grabe. So may kasamang hiking pala to. Ayan, may mga naliligong bata sa taas. Ayan, may mga naliligo doon. So ito yung dadaanan natin. Oh, parang napakahirap naman. Dito tayo. Habang naglalakad tayo papunta sa ilog, may nasalubong tayong isang grupo ng mga kabataan. Nagkasama ka, mapapanood mo to. At pag sa papakali ako nagkaalam. Alam yung page ko ni Kuya. So guys, andito na tayo sa mismong sapa. At may parang falls na maliit. So, ngayon ay maliligo na tayo, ano? Alright, sama nyo guys, let's go! Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart. Guys, ang oras natin ngayon ay 11:50 na ng umaga. At katatapos lang din natin maligo. So ngayon ay didiretso na tayo pauwi. So hanggang dito na lang muna yung ating episode ngayong araw. Salamat sa panonood. Ride safe always. Laging tatandaan, God is good all the time. So kita-kita tayo sa next episode. Bye-bye. But if you don't wanna tell